Guys, magandang araw guys. Tais ko lamang pong magbigay ng reaction dito sa viral na nangyayari dito sa ating golden boy na si Carlos Yulo. So, proud ako sa kanya dahil nabigyan niya ng karangalan ng ating bansang Pilipinas na magkaroon ng gold medalist o gold medal sa Olympic dito sa natapos na Paris Olympic. So proud tayo doon bilang Pilipino. Proud ako sa kanya bilang Pilipino kasi napakahusay niya talaga at nabigyan niya ng karangalan ng ating bansang Pilipinas. Pero sa pagiging anak, hindi. Medyo sablay ka dyan sa nakikita ko lang. Kasi kaya ka binilis ng Panginoon Diyos kung ano man yung nararating mo ay para tulungan mo mga magulang mo. Ikaw yung magiging stepping stone o ikaw magiging ladder o ikaw magiging tulay para guminhawa yung kanilang buhay. Huwag mong kakalimutan yan, magulang mo pa rin yun. Sa kanila ka nang galing. Kung walang nanay mo, kung wala ang tatay mo, walang Carlos Yulo mag-i-exist sa mundo. So dapat ang lahat ng yan ay utang na loob mo sa mga magulang mo. Kung ano yung narating mo ngayon ay dahil sa kanila. Kaya wag mong kalilimutan at wag mong tatalikuran yung obligasyon mo para sa mga magulang mo. May obligasyon ka bilang anak. Kasi yan ay utos ng Panginoon Diyos. Igalang mo ang iyong mga magulang at hahaba ang iyong buhay at pagpapalain ka ng Panginoon Diyos kapag tumutulong ka sa mga magulang. Yan ay isa sa pinaka masasabi ko na yun yung karangalan na makapangyarihan na binigay ng Diyos sa kanyang mga magulang. Kapag ang isang anak ay hindi marunong rumespeto, walang ay siguro ngayon pinagpapala ka, baka mawala lahat yan. Sa totoo lang, magaling kang atleta. Nagpapasalamat nga kami mga Pilipino dahil nabigyan mo ng karangalan ang Pilipinas, no? Nabigyan niya ng karangalan ni Golden, ni Champ. Pero opinion ko to pero huwag mong talikuran ng mga magulang mo. Makakapagpalit ka ng maraming jowa. Champ, Golden Boy, makakapagpalit ka ng napakaraming jowa. Makakapagpalit ka ng napakaraming babae. Oo, pero magulang o ina, hindi. Nag-iisa lang sila sa mundo. At tandaan mo, 9 months kang dinala ng nanay mo sa sinapupunan niya. Nung isinilang ka sa mundo, ang laking tuwa nila. Pagkatapos ngayon, kumikita ka na, proud. Medyo may pera ka na, nakalimutan mo kung saan ka nang galing. Nakalimutan mo yung mga magulang mo. Kaya ang dahilan mo, yung reasoning mo, champion, o gold medalist, o golden boy, ay hindi pinaalam sa'yo yung kanyang incentive. Yung incentive mo, hindi pinaalam sa'yo ng nanay mo. Na sinasabi mo, 6 digit. So what? Kahit 10 digit pa yan Diba? Saan ba ginastos ng nanay mo kung sakali? Bumili siya ng kotse, sinugal niya. Okay, sana maintindihan pa kita kung sinugal ng nanay mo yung pera. Pero kung binili din naman niya ng pagkain para sa mga kapatid mo, ano ang pinagpuputok ng butsi mo dyan? Sabihin natin na yung nanay mo nag-post. Siguro out of frustration na lang niya yun. Diba? Alam mo, nanay ko, tandaan mo, nanay ko, yung mukha kong yan, puro kurot yan. Kasi ganyan kabigat ng kamay ng mother ko noon, nung bata pa kami. Pero never akong nagalit sa nanay ko. Minahal ko nanay ko at namimiss kong nanay ko. Ganyan ko sila kamahal. Meron akong isang napanood sa Sugod Bahay nung nakaraang araw lang. Na bulot siya ng Itbulaga
yung nasugod nila ay mayroong cervical cancer for stage 4. Ang sabi nung in-interview sila, ang sabi, ang swerte nung nanay kasi meron silang mga anak na nagmamahal sa kanya, kaya siya nakakasurvive. Sabi nung anak, ginagawa nilang lahat kung saan sila kumukuha ng pera ng ihiram. Sabi nung ng anak sa kanya, champion, golden boy, marinig ka. Sabi po ng anak, ma, magpakatatag ka, kayo na lang ang meron kami. Sabi nung anak, ang sabi naman ng babae, kung bala lang yan, sasaluhin namin para sa'yo, nay, para sa'yo, ma. Yan may sakit kasi ano eh. Kaya panoorin mo, golden boy. Ganyan sana ikaw. Proud ako sa iyo, golden boy, kasi nakagdala ka ng karangalan sa Pilipinas. Pero yung pagiging anak, sablay ka, alam mo sa totoo lang, sablay ka. Kasi yan ang isa sa pinaka inutos ng ating Panginoon. Honor your parents. Igalang mo ang iyong mga magulang. Ang pamilya mo ang dapat mong unahin. Huwag ang jowa mo. Makakapagpalit ka ng napakaraming jowa, pero ang ina, nanay, hindi. Ngayon, masaya ka, may pera ka, pero dapat isipin mo, sana yung kinikita mo ngayon, nabigyan mo ng magandang buhay yung buong pamilya mo. Mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, mashiran mo man lang ng blessing kung ano meron ka. Lalo kang pagpapalain ng Panginoong Diyos, golden boy, kung mapagmahal ka sa magulang mo. Sinusuportahan ka nila nung mula ka bata. Pabiruin mo ikaw, alam mo ang nanay, kahit magputak-putak yan, kahit anong gawin sa iyo yan ng inong ina, kahit anong sinasabi niya, kahit yan sa jowa mo kung ano, nanay pa rin yan. Nanay pa rin yan. Sa kanya ka nang galing at mayroon kang utang na loob na buhay sa kanila. Hindi ka mag-e-exist kung wala sila. Kung wala sila, hindi ka mag-e-exist sa mundong ito. Kaya kung ano mang meron ka, dapat ibahagi mo sa mga magulang mo. Kaya nga siguro yung panahon na ikaw ay gumagaling, tuwan-tuwa mga magulang mo. Kasi sabi nila, iniisip nila, pag ito nag-champion, ito ay mahahango kami sa kahirapan. Iniisip nila ikaw ang maghahango sa kanila sa kahirapan. Pero dahil sa pride mo, golden boy, hindi mo naalala yung mga magulang mo. Ano ka ba naman? Alam mo, maraming mga anak na handang ibigay ang buhay niya. May mga anak na handang ibigay ang kanyang buhay para lang sa kanilang mga magulang, sa kanilang ina. Lalo na ina, sa nanay, handang ibigay ang buhay para sa nanay. Pero ikaw, bilib ako sa'yo. Pera lang. Ang sasabi mo, hindi sinabi sa'yo. May incentive ka, hindi sinabi sa'yo. Bakit pag sinabi sa'yo, bibigay mo? Diba, hindi rin naman. Siguro, kaya tama yung mga pinopost ng mga kapatid mo. Medyo, sabi nila, medyo may karamutan ka. Kaya siguro nagagawa yun. Pero siguro kung mapagbigay ka, siguro hindi. Alam mo, ito nakikita ko lang. Naaawa ko sa pamilya mo eh. No? Naaawa ko, ang sarap ng buhay mo sa ibang bansa. Kung kumakain ka ng masasarap na pagkain, hindi mo ba naiisip kung kumakain ng maayos yung mga magulang mo sa Pilipinas? Pa-stick ka, yung mga pamilya mo, pa-indumi. Diba? Nangahangad din sila, guminhawa ang buhay nila. Tuwan-tuwa sila nung manalo ka kasi marami kang makukuhang incentive mula sa mga sponsor. Pero, naisip mo ba, babilihan sila ng bahay na maganda? Share mo man lang yung blessing na natanggap mo para sa mga magulang mo. May mga kapatid ka rin. Ikaw pala ang panganay sa magkakapatid. Ikaw pa panganay. Kaibigan,
champion, champ, golden boy, makakapagpalit ka ng napakaraming babae, makakapagpalit ka ng maraming jowa. Ang asawa napapalitan, tandaan mo yan, pero ang ina hindi mo papapalitan, nag-iisa lang yan. Kaya habang nabubuhay, paginhawahin mo ang kanilang buhay at tandaan mo, pangako yan ng Panginoong Diyos na once na minahal mo ang magulang mo, nanay at tatay mo, hahaba ang iyong buhay, pangako yan ng Panginoon, at gaganda ang iyong buhay. Isipin mo lang, nung ikaw ay bata pa, sino ang tumaguyod sa iyo? Jowa mo? Sino nang bumili ng gatas mo? Jowa mo? Sino nagpaaral sa iyo? Jowa mo? Sino nang sumusuporta sa iyo? Jowa mo? Nanay mo, mga pamilya mo, tatay mo. Kaya alam nila, kapag ikaw, ang mga magulang ganyan balang araw, tutulungan mo kami para makaahon sa kahirapan. Marami nagsasabi, mga pilosopo, reasoning, hindi naman obligasyon ng anak ang magulang. Hindi obligasyon, pero responsibilidad ng mga anak ang magulang. Mas matindi pa yun sa obligasyon. Bakit? Kasi yung obligasyon, kahit hindi wala sa puso mo, gawin mo na lang. Tulad ng pagtatrabaho, obligasyon mong pumasok. Pag hindi ka pumasok, wala kang sahod, obligasyon yun. Yung responsibilities, trabaho mo, posisyon mo, kailangan gawin mo yan, kung hindi, terminate ka. Pero yung honor, yung galang mo ang iyong mga magulang, may pagmamahal yun. Mas matindi yun. Hanggat sila nabubuhay, aalagaan mo sila. Ibibigay mo yun the best para sa kanila. Di ba? Kaya yung iba, hindi, wala naman. Ano, ibig mo sabihin, ibig mo sabihin kung ano yung ginawa ng nanay mo. Example, meron ako napanood sa YouTube. Yung anak binabahugan niya yung kanyang ama. Sa pagkain ng aso, ganun siya kalupit yung anak. Matanda na kasi na tatay niya Binabahugan niya, parang aso. Nakakaano yung tapos yung anak niya, bata pa, gumagawa ngayon niya siya ng pagkain. Ano sabi? Anak, para sa yan? Para sa iyo, tatay. O, di ba? Para sa iyo yan, tatay. Para pagtanda mo, ganyan din ang gagawin ko sa iyo. Babahugan din kita. Kayo ay mga anak, matuto kayong magmahal sa mga magulang nyo. Daldalera man, ang iyong nanay, pakilamera man ang nanay mo pa rin yan. Kahit anong gawin mo, nanay mo pa rin yan. Respetuhin, mahalin mo yan. Kasi may kaagibat na pangako ang Diyos sa mga anak na nagmamahal sa magulang. Kaya ikaw, champion, hindi ka lang laging mataas, malakas ka, nakakaikot-ikot ka sa ere. Magkakaedad ka rin balang araw. Magkakaedad ka rin balang araw. At magkakapamilya ka rin balang araw. Gusto mo ba, champion, gawin din sa iyo ng anak mo yung ginawa mo sa magulang mo? Di ba hindi? Ayaw mo. Kaya yung mga anak dyan, yung mga pilosopong anak, hindi naman namin obligasyon yung aming mga magulang Wow Sino may obligasyon? Yung kapitbahay mo. Ikaw ang pamilya. So, responsibilidad mo, magulang mo, paglaki nila, pagtanda nila, alagaan mo. Ano, itatapon mo sa kalye? Wala kang kwentang anak. May sayad ka kapag ganun ang reasoning mo. Parang meron mga magulang daw paano kung anak ni rape ang magulang ang anak niya? Aba, hindi mo siya pwede respetuhin kasi heinous ang ginawa niya, kasalanan niya. Makukulong siya. Pero dapat ka magpatawad. Ganun lang. Ayun ang reasoning doon. Pero ang magulang mo loving parents, madaldal lang, ang hindi alam sa buhay. Kasi gusto lang niya mapag-ayos ka mapaganda ka Ang gusto lang niya, ikaw naman ang tumulong sa kanila. Kasi sana kung mayaman yung pamilya mo, okay lang Kasi hindi, mahirap din ang pamilya mo. Gusto ka rin makaangal sa hirap. At ikaw ay pinagpala ng Diyos. So, champion, i-share mo naman yung blessing para sa kanila. Mahalin mo mga magulang mo, golden boy. Kasi balang araw,
balang araw, hindi habang buhay, nakakaikot ka sa ere, tatanda pa din. Balang araw, yung tuhod mo medyo hihina rin. Pag tumanda ka na, hanggat bata ka, tulungan mo magulang mo. Kasi lalo kang i-bless ni Lord. Pero habang ganyan ka, Sus Maria Joseph, ang reasoning mo, hindi pinagpaalam lang sa'yo yung pera na incentive. Kanina saan ba ginamit ng nanay mo? Sinugal ba? Para rin sa mga anak mo, mga kapatid mo. May pamilya, mga kapatid mo rin. Kinain din nila siguro yun. Para sa pamilya mo rin yun. Ano ang pinagpuputok ng butchik mo dyan? Sabihin natin nagpost ang nanay mo. Sabihin natin nanay mo yun. Hindi wait. Nanay ko yung ganyan ko kamahal ang nanay ko. Kahit ano mga sinasabi sa akin ng nanay ko. Okay lang yan. Nanay ko yun eh. Mahal ko yun eh. Huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa iyong mga magulang, sa nanay, tatay. Kahit sabihin nga, hindi kayo pinag-aral ng nanay nyo, huwag kayong magtatanim. Kasi may akibat na pangako ang sino mang nagmamahal sa magulang. Tandaan nyo, may pangako ang Diyos sa mga anak na nagmamahal sa magulang. Sabi ko nga sa inyo, sa iyo lang, yung jowa mo, katabi mo, imbis na magulang mo. Ang jowa mo yan, di mo pa asawa yan. O sana kung asawa mo, okay, given. Pero hindi, jowa mo pa lang yan eh. Diyan na yan sa kabila. Dapat nanay, tatay mo, mga kapatid mo. Sa kanila mo ibinibigay yung gold mo. Hindi naman masama ang mga magulang mo eh. Siguro, ganun lang siguro ang nanay mo.